Romans chapter 5. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalo tiyak na maliligtas tayo sa poon ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat sa isang napakagandang karanasan, napakadakilang karanasan, Panginoon, na amin pong naranasan dahil sa iyo pong marugdog na pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Pagmamahal na hindi kayang ilarawan kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kataas. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, lapatan mo po ito ng naaangkop na mensahe sa aming pong kalagitnaan. At hayaan mo rin po, O Diyos, na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw at siya kumilos sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong mabang lingkod at ngayon pa lamang inaangkin na po namin ang tagumpay. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Dito, bigyan ko natin na sa palakpak sa Panginoon. Ito kayo. Demonstration of God's great love. Ang sabi po sa English version, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved to the life of His Son. So now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God for the glory. Pati na ay kamangha-mangha. It is so wonderful and it is so amazing. A holy God can love a sinful human being. Grabe po ito. Kung atin lamang po ito naiintindihan, yung pong banal na Diyos ay mamahalin o binahal ang taong makasalanan.
Madaling magmahal sa kaibig-ibig. Amen? Amen. Mahirap magmahal sa mga pasaway. Tama? Mahirap mahalin yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Sa payak na pananaw ng isang tao, napakahirap yun. Pero sa puso at pananaw ng ating dakilang Diyos, yung mahirap sa tao, madali sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So that's what we are doing. Our text reveals the heart of God. Puso ng Diyos. It shows us, while we were still yet sinners, Christ died for us. Yun ang inilalarawan ng mga talata. Habang ikaw ay nag-e-enjoy sa kasalanan, habang ikaw ay pumapalaot sa paggawa ng mga kasalanan, ang sabi po ng Bible, minahal ka pa rin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. So isang napakagandang karanasan at napakagandang demonstration ng pagmamahal ng ating Panginoon. And this passage demonstrates God's love. Hindi lamang sa salita, bagkus sa gawa. Amen. Kasama ang tinatawag na sakripisyo. Bakit? Kasi kung walang sakripisyo ginawa ang ating Panginoon, wala pong reconciliation. Wala pong pagbabati ang tao at ang Diyos. Kaya, ganyan kamahal ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin sa tema, how God demonstrates His own love toward us. Lagyan pa natin na isa, when God demonstrates His own love toward us. So, unang puntos, it was a ransom stated ng verse 8, buuin ko na ang talatang 8. Na sabi po ng talatang 8, but God showed His great love for us. Paano? How God showed His great love for us? By sending Christ. Amen? To send Christ. Ipinadala si Kristo. Anong ginawa ng Kristo? Christ died for us. Amen? Bakit? Ganyan kahalaga yung tinatawag na pagbububo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan kahalaga ang pagkamatay ng ating Panginoon. Ulit-ulit ko, hindi siya namatay dahil siya ay nagkasala. Namatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang pagtubos sa iyong kasalanan. Amen. Amen? Amen. Bakit hindi natin kayang palakpakan natin, Panginoon? Kailan siya namatay? Sabi po diyan, while we were still sinners. Yun ang talata na yan ay napaka buhay na buhay dapat sa bawat isa po sa atin. Kung naiintindihan natin ang mga talata na yan, walang dahilan para hindi naman natin i-demonstrate ang ating pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Sana sa biyaya at grasya ng ating Panginoon habang gumagalaw at tumikilos ang Holy Spirit, mapukaw ang ating pong mga damdamin to demonstrate our own love
toward God. Not only sa isip at hindi lamang sa salita, bagkus sa gawa. Kasi ang Diyos hindi lamang po umibig sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pinatunayan ng ating Panginoon ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. Amen? Demonstration. Demonstrate in Greek word, sunistemi. Ibig sabihin, to put together, to prove, to display. Amen? Putting together, to prove, to display. Ito pala ibig sabihin. Sino po yung gusto nakarinig ng I love you o makarinig ng I love you sa inyong minamahal? Sino po hindi nakarinig ng I love you? Amen. Sa kanyang asawa? Kanina, kahapon, ng isang linggo. Kailan kayo sinabihan ng I love you? Kailan? Last year pa. Diba? Kayo mga anak, kailan nyo sinabihan I love you ang inyong mga magulang? Love you, Ma. Kayo mga magulang, kailan nyo sinabihan I love you ang inyong mga anak? Kayo mag-asawa, kailan nyo sinabihan I love you ang inyong asawa? Kailan? At matapos mong sabihan ng I love you, patunayan mo yan sa gawa. Yes. Meron ba nagsasabing I love you? Pagtapos sabihan ng I love you, bibigyan ng black eye? Matapos mo sabihan ng I love you, pasasamahin mo loob? Hello? Amen. Putting together to prove. Amen? Amen. Yung iba naman, hindi voice out. Diba? Hindi nagsasabi. Pero, ginagawa. Ano gusto niyo roon yung hindi magsasabi pero ginagawa? Pinapatunayan. Kung pwede yung dalawa, no? Meron ng voice out at meron pang proving together. Ay pagpapatunay. So, kasi ganun ang uri ng pagmamahal na ipinadama ng Diyos sa atin. Amen. To display, to prove. So, kasi po, kung sisipatin po natin ito, sa talatang 8, letter C, sabi roon, Christ to die for us while we were still sinners. And the proof of God's love, not after we clean. Amen? Ang pagpapatunay ng pagmamahal ng Panginoon, hindi sinabi ng Bible, tanggapin mo muna ako bago kita mahalin. Umayos ka muna bago kita mahalin. Ang sabi ng Bible, while we were still sinners. Amen? Ganyan pala katindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Not potential friend. Diba? So, hindi pala yung ng panahon ay naging friendship na kayo. Tsaka kanyang minahal. Nung in-unfriend mo siya,
sabi ng Bible. Habang nagpapasaway ka, habang gumagawa ka ng mga kalokohan, minahal ka na niya. Inibig ka na niya. Inibig na tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Ang masakit nito, inibig ka na nga ng Panginoong Diyos. Ayaw mo naman suklian. Sa kabila ng minahal ka ng Panginoon, marami sa atin ang patuloy nating pinasasakitan ang puso ng Diyos. Are you with me? Amen. Sa anong kaparaanan? Alam niyo yun. Kasi alam naman ng Diyos ang puso natin eh. Sa totoo lang, alam ng Diyos ang laman ng puso mo habang nakaupo ka ngayon diyan. Amen? Amen. Alam ng Diyos ang mga bagay na pinagkagagawa mo na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Kung mahal mo ang Diyos, kung totoong mahal mo ang Diyos, gagawa ka ng mga bagay na malulugod siya sa buhay mo. Amen. Sa kabilang banda, patunay na hindi mo mahal ang Diyos kapag kapatuloy mong ginagawa ang mga bagay na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Patuloy nating pinasasakitan ang puso ng Diyos. Hello? Hindi lamang yan sa performance. Hindi lamang yan sa pagtayo. Your life itself can demonstrate your great love toward God. Naintindihan niyo? Ako natin. Buhay ito. Every moments of our life, dapat it demonstrate your thinking, your mindset, your lifestyle, everything that we do, be sure it demonstrate your love toward God. Amen? Palakpakan natin si Lord. Dahil hindi natin yung mga bagay na ito, wala nang dahilan para hindi ayusin ang buhay. Amen? Wala kang dahilan para mag-reserve sa buhay mo. Magtago ng mga kasalanan. Wala kang dahilan. Pero pag hindi mo siya pinahalagahan, magpapatuloy ka lang sa mga pagtatago ng mga kasalanan na iyong ginagawa. Are you with me? Pero mo, it was a ransom. Ransom means to deliver a thing or a person by paying a price. Amen. Yun daw po eh. Deliver a thing. Tanggalin ang isang bagay. Alisin ang isang bagay sa pamamagitan po ng pagbabayad ng halaga. Amen. Ang ipinagbayad ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang dugo para ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Very precious. Amen. To buy back a person or thing by paying the price for which it is held in captivity. That is the scenario. You are already captives. Alipin ka. Pero may nagbayad sa iyo. Tinubos ka. Bayad ka na. Amen. Eh, ang problema sa iba, tubos na nga, pero para bagang ini-enjoy pa ang pagiging alipin ng kasalanan. Sino may problema?
Ikaw, yung tao. Binigyan ka na ng kakayanan ng Panginoon para maging malaya. Malaya maglingkod kay Lord. Malaya na umiwas sa kasalanan. Pero, ang dami mga tao, control pa rin ang kasalanan. Consider faith the demand for release of something or someone from captivity. And we are all sold into slavery to sin and the devil. And we must be redeemed or purchased back from the slave block. Amen? Amen. Alala nyo yung kalalagayan ng asawa ni Hosea? Sabi ni Lord, asawahin mo yan. Yan ang gawin mo asawa. Minahal ni Hosea yung kanyang asawa. Pero nakakalungkot sa kabila ng grabe, matindi ang pagmamahal ni Hosea sa kanyang asawa. Yung asawa niya naghanap pa rin ng iba. Di ba mahirap yun? Binuhos mo yung pagmamahal mo sa asawa mo, buong buhay mo, tinalikuran mo na yung karir mo, everything, dami naman nagliligaw sa'yo. Pero pinili mo siya. Ang nakakalungkot, sa kabila ng minahal mo siya, siya naman merong mahal na iba. Masakit yun, ano? Ano yun? Nakakadurog ng puso. Diba? Pero, anong ginawa ni Hosea? Ang sabi ng Lord sa kanya, anak, patuloy mo siyang mahalin. Patuloy mo iparamdam ang iyong pagmamahal sa kanya. Kita niyo, no? Ang hirap nun, ano? Ikaw lang ang nagmamahal. Siya hindi ka naman mahal. May mahal siyang iba. May prioridad siyang iba. May gusto siya sa iba. Gano'ng kasakit yun? Sino na tayo mga in despair? Sino yung mga busted? Yun ang kalagayan eh. Pero sabi ni Lord sa kanya, puntahan mo siya, tubusin mo siya. Amen? Ganyan, katindi ang pagmamahal ng Panginoon. Dine-demonstrate sa buhay ni Hosea ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita. God demonstrated His love toward Israel. How Hosea demonstrated His love toward his wife. Amen? Amen. Ang dami. Kaya nakakalungkot yung tinatawag na ingratitude. Kawalan ng utang na loob. Ganun po yung nangyayari. It was a ransom. And pangalawa, it is justification. Justification sa Tagalog, pag-aaring ganap. Verse 9, nasabi po dyan, much more than having now been justified by His blood. In justification, man is pronounced just and declared righteous. Amen. Yun ang ating unang karanasan, ano? Ransom. Matapos ang ransom, declaring justified.
Amen? Amen. So, justification refers to the act of God. Amen? Amen. Declaring a sinner become righteous because of their faith in Jesus Christ. Amen. Amen? Referring daw, galaw at kilos ng Diyos. Amen. Act of God. No? Inisyatibo ng ating Panginoon. Nag-take ng initiative ang Panginoon. Hindi na sinabing, mahal ko kayo. Hindi na sinabi ng John 3:16, for God so loved the world. When God so loved the world, may action siya. Amen. Ano ginawa niya? Binigay niya He gave. Nagbigay siya. Ang pagmamahal, nagbibigay. Amen. At ang ibinibigay, yung the best para sa kanyang minamahal. Take note the best. Kaya kayo, kapag sinasabi sa inyo ng asawa ninyo, I love you, hindi naman binibigay yung the best. That is not true love. Hello. Amen. Ang panuntunan ng pagmamahal, Yes. merong demonstration. Yes. Mga kalalakihan, kailan ninyo dinemonstrate ang inyong pagmamahal sa inyong asawa? Baka ba, nag-birthday yan, hindi mo binigyan ng regalo. Tapos na ang Valentine's Day, hindi mo nga lang, di ba? Nabigyan ng bulaklak. Yan, no? Merong demonstration. Yun ang pamantayan ng Diyos. Pagpapatunay. No? Basta mahalaga may bulaklak, kahit plastic ang bulaklak. Okay ba yan? Mahalaga merong salitang I love you. Alam namin, papakilig. Di ba? Yan, tama yung sinabi ni Pastor. Mga kalalakihan, kailan nyo huling napakilig Yes. ang inyong asawa? Glory to God. Ang ganda no? Kaya, matapos ang ransom, merong justification. Ibig sabihin pala, naging matuwid ka, no? Ibig sabihin, ikaw ay inaring ganap. At matapos kang aring ganap, ikaw ay ginawang matuwid. Matapos kang aring ganap, binalabalan ka ng Panginoon ng robe of righteousness. Amen. Yun ang pag-aaring ganap. Yes. Pag sinabing inaring ganap, pag-aari ka na ng Diyos. Amen. Hello? Amen. At dahil pag-aari ka ng Diyos, dapat yung nagmamay-ari sa'yo, matutuwa sa'yo. Amen. Amen. Eh, ang problema, pag-aari ka ng Diyos, pinapaari mo sa iba. Hello? Ang problema, pag-aari ka ng asawa mo, pinapaari mo sa iba. Are you with me? So, hindi na nakaranasan natin kay Lord. Ito yun eh. Ito yung how God demonstrate His own love toward us. Meron pong tatlong tenses of salvation. 3 tenses of salvation. Una, yung ating past. Our past life experience is stated in verse 9. Sabi po diyan, and since we have been made right in God's sight
by the blood of Christ. Ibig sabihin, we having made right with Christ. Having been justified. Yun po yung past. Pangalawa, our present life situation. In our present life situation, we have peace with God. Amen? Meron kang kapayapaan sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, war with God ended. Amen? War with God ended. Yan sa katabi mo, peace be with you. And also with you. No? Yun ang nangyari. Yung dating kaaway ka ng Diyos, inaaway natin ng Diyos. Tapos na. Ended. Amen? Amen. Nagkaroon ng pakikipagbati kay Lord. Amen. Pagbati mo ang Diyos, you have peace with God. Amen. Amen. Meron kang peace sa Kanya. Ang hirap yata makipagdigmaan kay Lord. Tama? Amen. Walang sino mang nakikipagdigmaan sa Panginoon na hindi magiging casualty. Yes. Right? Amen. Subukan lang ninyo. Ituloy ninyo yung mga kalokohan. Tuloy nyo lang yan. At the end of your life, makikita mo ang consequences niyan. At the end of your life, o kaya hindi end of your life eh, kahit sa kalagitnaan ng buhay mo, pwede dumating ang consequences, ang parusa. Walang sino mang nakipagdigmaan sa Diyos na nagtagumpay. Kaya sabi mo sa katabi ko, sumuko ka na. Amen? Umayos ka. Lahat ng mga negatibo, lahat ng mga pangit na mga pinagkagawa mo, isuko niya kay Lord. Amen. Amen? Amen. Pangit na ugali, suko kay Lord. Pangit na relasyon, suko kay Lord. Pangit na buhay, lahat ng pangit. Tama ba? Suko kay Lord yan. Wala kang mahihita dyan. Amen? Mai-enjoy mo yan pasamantala. Pero yung konsekwensya na naghahantay sa'yo. Tama? War with God ended. At yung future, saved from God's wrath. Amen? Ito po merong past. Yung mga kasalanan mo, pinalimutan na. Pinatawad ka. Ngayon, meron kang peace with God. Amen? At saka, pagdating na panahon, free ka from God's wrath. Amen. Amen? Pero pagka, halimbawa, tinubos ka na nga. Hello? Binayaran na nga yung kasalanan mo. Pero, nananatili ka pa rin sa kasalanan. Nag-i-enjoy ka pa rin sa paggawa ng mga kasalanan. Ano naghahantay sa iyo? Wrath of God. Hello? Galit, ukot ng Diyos. Are you with me? Amen. And there are key aspects of justification. Letter A, declaration of righteousness. You are declared righteous. Amen. Pangalawa, remission of sin.
kapatawaran ng kasalanan. Pinatawad na po ba tayo ating mga kasalanan? Amen. So, dahil pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong kasalanan, patawarin mo rin yung sarili mo. Amen. Kasi meron tao na pinatawad na nila, hindi niya mapatawad yung kanyang sarili. Pangalawa, dahil pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mo, kahit pasaway ka, patawarin mo rin ang mga nagkasala sa iyo. Hello. Amen. Paano mo patatawarin ang mga nagkasala sa iyo? To demonstrate. Hello. Amen. To demonstrate your love toward them. Kasi ganun ang Diyos eh. Amen? Ang totoong Kristiyano hindi nagkikimkim ng galit ng puot. Amen? Amen. Nire-release ang mga hinanakit at samak ng loob. Amen po ba? Amen. Kaya, ganyan kahalaga. And of course, another aspect in justification, we are all experience imputed righteousness. Ano ang imputed righteousness? The righteousness of Christ imputed to each everyone of us. That is not your own righteousness. Hindi mo kayang maging matuwid. Amen. Pero binalabalan ka ng ating Panginoon Diyos. Yes. Amen? Yan ang grasya ng Diyos. In 1883, President Andrew Jackson pardoned George Wilson for robbing the U.S. mail, but Wilson refused to accept the pardon. What happened? The Supreme Court upheld Wilson's right to refuse the pardon, stating that pardon is a deed that requires acceptance to be valid. Amen. Ibig sabihin ng taong 1833, yung presidente ko, si President Andrew Jackson, binigyan po ng parol o bibigyan ng parol si George Wilson sa kanyang kasalanan pagnanakaw ng US mail. Ang problema, Wilson refused to accept the pardon. Amen. Tingnan po natin. Malaking pera ninakaw ni George Wilson. At ang kahalintulad po nito, napakalaki ng kasalanan natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? We are all sinners. I am a sinner and a great sinner. Parang si George Wilson din. Si President Andrew, referring to our God, no? Pardon each every one of us. Gaano makatindi kasalanan mo? Gaano ka man katalamak sa kasalanan? Gaano ka man kawigit, may alok, pagpapalaya ang Diyos. Pero marami kong mga tao refusing to accept that pardon. Are you with me? Siyempre kasama po sa tinatawag na pag-accept ng pardon, kaakibat nito, mabubuhay ka na ng malaya. Meron ba nag-accept ng pardon and at the same time, balik sa kasalanan? Hindi po ganun eh. Hindi ganun na sinasabi ng Bible. When you truly accept that pardon, ang kasunod nito, pagbabago ng buhay. Amen. Amen? Amen. Pagbabago ng kaisipan. Ang kasunod nito,
Siyempre, binigyan ka ng pardon eh. Magpapasalamat! Silya Electrica ka! Bibitayin ka! Dahil nagkasala ka! Walang ibang paraan kundi yung pardon na yan! Yung tawag na yan ng presidente! Walang ibang paraan para ikay matapos sa kasalanan kundi pagbaba ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Inialay niya yung kanyang sarili doon sa Krus ng Kalbaryo. Yun ang natatanging paraan upang ikaw na makasalanan, makalaya, matubos sa iyong kasalanan. Amen. Dapat po, yung acceptance natin sa pardon na ito, may proven Yes. with our lifestyle. To prove na ikaw'y nagpapasalamat. Amen. Namamatay ka na eh. Silya Electrica ka na. Papunusto ka sa impyerno. Kung wala yung pardon na yan from God, we are all doomed to hell. Amen? Amen. Ang nakakalungkot, hindi tayo marunong magpasalamat. Ang nakakalungkot, hindi tayo marunong magpatunay o magpakita to display our own gratitude for the pardon. Amen. Amen. Hallelujah. At sabi nga ng Supreme Court, the Supreme Court upheld Wilson's right. Bakit? Because he refused to accept the pardon. Magiging valid lamang po, no? Stating that pardon is a deed that requires valid or acceptance when the sinner accepts truly. Amen? The result, he was subsequently hung in 1833 for robbing a mall carrier the amount of $8,200 on November 26, 1820. Amen? Mahal na rin pera po yan. Ilang maleta kaya ngayon yan? Diba? Ilang maleta. Sana, bawat isa po sa atin, di lamang sa atin, sa church, maging ang ating pong mga political leader, mga namimino sa ating bayan. Kung totoo, hello? Di ba sinasabi kong guilty na eh, no? Kung totoo na sila ay mga tumanggap ng mga mali-maleta. Amen? Ang solusyon, repentance. Conversion. Suko ang buhay sa Panginoon. The Bible said, "For what shall it profit a man if he gains the whole world but lost his own soul?" Ano mapapala ng tao? Ng mga tao? Kahit truck na pera yan. Are you with me? Amen. Kung dahil naman sa pera na yan, mapupunta sa impyerno ang iyong kaluluwa, anong pakinabang mo diyan? Amen? And number 3, it was
reconciliation. Verse 10 to 11. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Amen? Amen. Sino po rito yung kaaway ng Diyos? Sino po rito yung dating kaaway ng Diyos? Ano niyo? Amen. Itaas ang kamay. Yung dating kaaway ng Diyos. Sino pa yung walang pakialam? Dati, lahat tayo. Amen. Kahit ako, inaway ko si Lord. Amen? Amen. Inaway natin ang Diyos. Amen. Kaaway natin ang Diyos. Amen. Dati yun. Amen? Amen. Dati yun. Yes. Pero ngayon, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kaibigan ka na ng Diyos. Bumaliktad no? Yung dating kaaway, naging kaibigan. Amen? Amen. Sabi mo dyan, verse 10 to 11, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Yung may dahilan pala, no? Naging kaibigan tayo dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Meron ito kang assurance of salvation. May pangako ng kaligtasan. Amen. Amen? Sino po nakakatiyak na ligtas? Amen. Pag kinuha ka na ni Lord, Amen. di ba? Yes. Merong assurance eh. Tatanabing isa, hindi lamang yan! Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Pumalakpak po yung mga nagagalak. Pumalakpak po yung hindi nagagalak. Ibig sabihin na, hindi yung pinag-aaralan natin. Okay. Diba? Matinding kagalakan yun eh. Yes. Matinding kasiyahan nyo, kasayahan nyo. Rejoicing. Eh sabi nga ng Bible eh, isang kaluluwa na nagbabalik loob kay Lord. There is rejoicing in heaven. Amen. The angels in heaven rejoicing. Every single soul. Amen. 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 Na nag-repent ay bumalik sa Panginoon. Eh, kaya ganun eh. Dapat eh, magalak tayo. Yes. Ano katabi mo? Ngingiti pa sa labi. Hindi may katabi mo, ngingiti pa sa labi. Parang ano eh, parang pinagtakloban ng takloban eh. Dapat masaya ka! Yes. Yes. Masaya ka dahil isa ka sa biniyayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Glory to God. Reconciliation, ibig sabihin, sabi nga, we were reconciled to God when? Kailan? And how? While we were yet enemies. Through the death of His Son. And we shall save by His life. Amen? Reconciliation sa Greek word katalagay, meaning war and death. And we become friendship.
Tapos po ang digmaan, friendship restored. Amen? Amen. Sabi nga ng verse 11, so now, we can rejoice in our wonderful new experience and new relationship. Amen? Rejoicing. Amen? For what? In our wonderful experience. Rejoicing for what? To our new experience and new relationship with our God. The question is, nai-enjoy po ba natin ang ating relasyon kay Lord? Amen. Masaya po ba kayo na kayo naging Kristiyano? Glory to God! Hallelujah! Gusto ko kayong hamunin dyan, mga kapatid. Ang Lord, pinatunayan niya. God demonstrated Amen. His own love toward us. Not just by words. So we as Christian, how should we demonstrate our love toward God? How? Paano natin pinatunayan? Na mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Sana sublian natin Amen. ang pagkamahal ng Diyos sa atin. Patunayan natin na mahal natin siya. Sa salita, sa gawa, sa isip, sa buhay, in every aspect of our life. Inakasam-asam ng Diyos yung mga bagay na ito na maging tugon po natin para sa atin. Tayo po tayo lahat. In conclusion, may kwento po. A stubborn child and the burning house. Meron pong isang anak, pasaway. Anak na sakit ng ulo ng kaniyang magulang. Anak na para sagot sa kanyang magulang. Anak na pinasasakitan ng damdamin ng kanyang magulang. Sa araw, itong bata na ito, naiwan sa bahay. Naglalaro, pinaglaruan ng kandila. Katumba ang kandila. Nasunog yung bahay. Naiwan sa loob yung bata. Lumalagab-lag na yung apoy. Di makalabas ang bata. Dumating ang tatay. Sumugod. Pumasok. Doon sa loob ng bata. Sinipak yung kwarto. Inabutan niya yung kanyang anak na pasaway. Trap. Para ganun din tayo. Madalas pasaway tayo. Chained by his own bad choices. Nung nakita niya yung kanyang anak, awa yung kanyang naramdaman. Kumuha ng kumo, binasa. Pumasok sa naglalagablag na kwarto. Pinalot yung bata. Sinagip yung bata, tumakbo palabas. Siya po ang
siya po ang nalapos ng katawan to save his kid. Nailabas ang bata, save. Yung tatay, agaw buhay. And later on, namatay. Ibinuwi sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa isang anak na pasaway. Stubborn child. Ibinuwis ng Panginoon ang kanyang buhay sa iyo. Pasaway ka. Kahit sakit ka ng ulo. Nagdanas ng sakripisyo ang Diyos sa iyo. Paano natin dapat tugunan? How can we demonstrate our love toward Christ? He died for us. Died for you. Hindi po ito yung dapat patupik-tupik na paglilingkod. Buong buhay niya, binigay niya eh. Sinakripisyo niya. Ganyan niya kamahal na Panginoon. Walang dahilan para hindi natin iparamdam ang pag-ibig na ito. The man get burned and later on died. But the kid saved. Romans chapter 5 verse 8, tatagpuan ipinagama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang si Kristo mamatay para sa atin noong tayo'y makasalanan. God demonstrated His own love toward us. May demonstration ng pagmamahal. Ang pagmamahal may demonstration. Mayroong proven, may proving, mayroong display. Not just in words. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa umaga po ito. Salamat po sa mga privilege. Salamat po sa mga wonderful experience. Salamat sa iyong inisyatibo sa amin. Wala kami kapag-asa. Hindi namin kaya magbago. Hindi namin kaya ayusin ang buhay namin on our own. Pero nag-take ka ng inisyatibo, Panginoon. Dahil nakita ko po, kami pong lahat ay pagbulusok sa impyerno.